Sa Katy, Texas, hindi lamang laro ang high school football. Para itong relihiyon. Katulad sa Pilipinas, ng boxing at basketball. Si David Temple ay isa sa mga hinahangaang coach noon. Handsome, palangiti, dating manlalaro na naging coach. Iniidolo siya ng kanyang mga estudyante at pinagkakatiwalaan ng mga magulang. Noong 1997, pinakasalan niya si Belinda Lucas. Si Belinda ay mabait, matalino, at aktibong miyembro ng simbahan. At isa rin siyang guro. Sa paningin ng lahat, sila ay quote-unquote perfect couple. Pagsapit ng 1999, 8 buwang buntis si Belinda. Sa labas, parang perpekto ang lahat. Pero sa loob ng bahay, may mga problemang nagsisimulang mabuo. Habang abala si Belinda sa paghahanda sa pagiging ina, lalong lumalayo si David. Kalaunan, natuklasan ng mga investigador na meron siyang hindi dapat na relasyon sa isang estudyante. Si Heather Scott, high school student pa lamang na mga panahong iyon. Ayon sa mga testigo, madalas banggitin ni David ang pangalan ni Heather. Mailan pa raw na sinabihan si David na hindi siya masaya sa kanyang kasal. At ang mas nakakatakot pang detalye, sinabi daw ni David na ayaw niyang maging ama. Samantalang si Belinda, sabik na sabik sa pagdating ng kanilang anak. Inaayos niya ang nursery at nagpaplano para sa kanyang panganganak. Pero si David, may iba siyang binabalak. January 11, 1999, tumawag si David sa 911. Halos hindi niya maipaliwanag ang kanyang sinasabi dahil sa kanyang sobrang shock, quote-unquote. Pag-uwi raw niya mula sa trabaho ay dadatnan niya si Belinda na may tama ng bala sa kanyang ulo. Magulo ang bahay na para bang nilooban ito. Bukas ang mga drawers at basag ang bintana. Pero ang kakaiba, walang mahalagang gamit ang nawawala at ang tama ng baril kay Belinda ay malapitan gamit ang shotgun. Hindi itong mukhang simpleng pagnanakaw. Mas mukha itong planadong pagpaslang. Sinuri ng mga detective ang timeline ni David. Ayon sa kanya, maaga raw siyang umalis para pumasok sa trabaho at hapon na nang siya ay bumalik. Pero may ilang katrabaho ni David ang nagsabing hindi tugma ang oras na ibinigay niya sa mga otoridad. Sa crime scene naman, ito ang mga napansin ng mga investigador. Parang sinadya ang pagkabasag ng bintana. Ang pagkalat ng mga gamit at pagbukas ng mga drawers ay halatang planado. At hindi rin tugma ang blood spatter sa kwento ni David. At nang mabunyag ang relasyon niya sa isang estudyante, ay lalong tumindi ang hinala ng mga investigador. May mga estudyanteng nagsasabing masyadong malapit si David kay Heather. May mga kaibigan siyang pinagsabihan na pakiramdam daw niya ay quote-unquote nakakulong siya sa kanyang kasal. Unti-unting nabuo ang teorya ng prosekusyon. Pinaslang ni David ang kanyang asawang buntis para makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Noong 2007, 8 taon matapos ang krimen, nagsimula ang paglilitis sa Harris County. Malinaw ang motibo ayon sa prosekusyon. Ayaw ni David ng responsibilidad. Gusto niya ng kalayaan at gusto niya si Heather. Ayon sa kanila, umalis umano sa eskwelahan si David sa kalagitnaan ng araw. Umuwi siya sa kanilang bahay at binaril si Belinda. Inayos niya ang crime scene para magmukhang nakawan at bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Pinaglaban ng depensa na wala daw direktang ebidensya. Walang nakuhang murder weapon at wala ring nakakita sa aktwal na krimen. Pero sa huli, napatunayang guilty si David Temple. Habang buhay na pagkakakulong ang naging hatol.
Akala ng marami ay doon na natatapos ang lahat. Hindi pa pala. Noong 2016, nabaliktad ang hatol. May nakita raw na hindi na ipakitang ebidensya ang prosekusyon noon. Kaya nabigyan ng panibagong paglilitis si David at siya ay pinalaya. Pero noong 2019, muling humarap si David sa korte. Mas naging agresibo ang depensa sa pag-iit na maaaring totoong nakawan nga ang nangyari. Pero muli ring ipinakita ng prosekusyon ang motibo, ang timeline, at mga ebidensyang nagpapakitang staged ang crime scene. Pagkatapos ng deliberasyon ay muling napatunayang guilty si David Temple. Life sentence ang kanyang hatol at may posibilidad ng parole makalipas ang 30 years. Ano ang nagtutulak sa isang tao para paslangin ang sarili niyang buntis na asawa? Maaaring kombinasyon ito ng takot sa iskandalo, ayaw sa responsibilidad, pagkakaroon ng bawal na relasyon, at pagnanais na magsimula muli ng walang sagabal. Sa mata ng komunidad, si David ay huwaran. Pero sa likod ng imaheng iyon, may lalaking gustong takasan ang kanyang responsibilidad. At minsan, kapag desperado ang tao, nakakagawa siya ng desisyong hindi na mababawi. Si Belinda Temple ay 30 years old lamang, 8 buwang buntis, at hindi niya na nasilayan ang kanyang anak. Para sa kanyang pamilya, hindi lamang ito kaso o balita. Si Belinda ay isang anak, kapatid, at kaibigang minamahal ng marami. Sa likod ng lahat ng detalye ng kaso, may isang buhay na walang awang pinutol at isang batang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay, si Baby Erin, ang unborn child ni Belinda Temple. Ang kasong ito ay paalala na minsan ang kasamaan ay nakatago sa likod ng magandang reputasyon, sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga titulong coach o mabuting asawa. Pero ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, lalabas at lalabas. Ito ang kwento ni Belinda Temple.